Sabi ng matanda, sa kahit anong aspeto ng buhay, dapat palaging manaigang kabutihan kaysa kasamaan. Pero bakit kaya dito sa sementeryo ng Tugatog, tila ba palagi may mga nakamasid na mata ng kasamaan? Mga matang galit sa kabutihan. Tara, samahan niyo kong alamin ang misteryo sa likod ng mga mata sa Tugatog. Matagal nang laman ng mga bulong-bulungan na laging may nakamasid na mga mata sa mga motorista, residente at mga pamilyang dumadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa sementeryo ng Tugatog. At ang tinuturo nilang dahilan? Ito, rebulto ng isang demonyo at anghel sa ibabaw ng puntod ng kinilalang si Don Simeon Bernardo. Taong 1924, nang simulang ihimlay sa puntod na ito ang rebulto ng isang demonyo na dominanteng pinahihirapan ang isang anghel. Ngunit bukod sa hindi pangkaraniwang interpretasyon nito, bakit ba ito pinangingilagan ng mga tao? Nung araw nung pumunta kami rito, alam ko pa, si San Miguel nasa ibabaw. Ngayon, bakit nasa ilalim na si San Miguel? Kumalaw yan, natalo nga niya yung anghel na puti. Kaya tingnan mo. Kaya kinulong na. Pero alam ko talaga nasa ibabaw siya ang Arkanghel. Iba na nga yun yan, itsura niya. Siya Arkanghel lang nasa ibabaw, yung demonyong nasa ibaba. Bawa nakikita mo yan, para kang kinikilabutan o kaya natatakot na bakit mayroon dyan. Nagtaka nga kami bakit nasa ilalim na si San Miguel. Ang alam ko nasa itaas si San Miguel nung nakita namin noong araw yan. Parang nagiging yung video kasamaan ng tao ngayon dahil sa nasa ibabaw na si Lucifer. Ngayon ni San Miguel parang nasa ilalim. Kaya parang yung nating video, marami na tayong mga nagaganap na yung panahon. Ibig sabihin, kulang tayo sa pananampalataya. Ayon mismo sa maikling palitan ng salita na mabasa natin dito sa likod ng rebulto, tila ba ang demonyong si Lucifer ay pinaglalaban sa anghel na si San Miguel na dito sa lupa ay siya ang hari. Ngunit itong si San Miguel ay ayaw pumayag at dinidiktik niya kay Lucifer na ang Panginoon ang may gawa ng langit at lupa at sila ay may kapangyarihan na panaigin ng kabutihan, pag-ibig at katarungan dito sa lupa. Pero ano nga ba ang akuin na kwento sa kakaiba at misteryosong rebulto ng anghel at demonyo dito sa Tugatog? Si Don Simeon Bernardo E. Morenas ay isang residente ng Concepcion, Malabon na kilala bilang isa sa mga mayayamang may lupain sa buong lungsod. Taong August 14, 1934 nang mamayapa si Don Bernardo dahil sa atake sa puso at inilagak nga ang kanyang mga labi sa sementeryo ng Tugatog. Usap-usapan ang naging pagkamatay ni Don Bernardo, hindi dahil siya ay prominenteng tao, kundi dahil sa rebultong itinayo sa ibabaw ng kanyang nicho. Isang demonyo at isang anghel na tila ba pinaglalabanan kung sino ang dapat maghari sa mundong ibabaw. Ayon sa kwento ng matanda, dating nasa taas ang rebulto ni San Miguel at sa tuwing sasapit ang kadiliman, naglalaban di umano ang dalawang rebulto hanggang isang araw nakita na lamang ng mga residente na ang anghel natalo na ng demonyo. Ayon din sa mga residente, sa tuwing sasapit ang araw ng undas, tila ba may mga matang nagmamatsyag sa kanila
habang dinadalaw ang kanilang mga mahal sa buhay. Mga matang di umano may sa demonyo. Mga mata ng kinilalang satanista na si Don Simeon Bernardo. Sa kabila ng mga nakapaninindig balahibong mga kwento, minsan nang pinabulaanan ng pamilya ni Don Simeon Bernardo ang mga kwentong idinidikit sa kanilang pangalan. Ayon sa isang artikulo na inilabas ng Philippine Star hinggil sa kwento ng rebulto, ayon sa apo sa tuhod ni Don Bernardo na si Attorney Martin Pison, minsang naaresto ang kanyang lolo kasama ang mahigit 300 Pilipino na pinaghinalaang filibustero o kalaban ng gobyerno at mga pari noong panahon ng Espanyol. Nakaranas di umano si Bernardo ng karahasan sa ilalim ng mga Espanyol, tulad na lamang ng buhusan ang mga hita nito ng kumukulong mantika at tutukan ng baril sa bunganga. Ayon kay Attorney Sumilang Bernardo, isa sa mga anak ni Don Simeon Bernardo, ang mga karahasan na ito ang naging dahilan upang tuluyang talikuran at questionin ni Don Simeon Bernardo ang rehiyong Katoliko at kung bakit noong mga panahon na iyon ang mga praile ay umaasta taliwas kung ano ang sinasambit ng Biblia. Karanasan niya ang nag-udyok sa kanya na magpalagay ng ganyang monumento para ipakita sa tao na ang masama hanggang sa ngayon nangingibabaw dito sa mundo. Sinadya rin di umano ng pamilya na kulayan ng dilaw ang mga mata ng demonyo upang magdala ng takot sa mga makakakita sa rebulto. Wala naman sa plano ng pamilya ni Don Bernardo na alisin ang rebulto dahil bukod sa ito'y parte na ng mahiwagang kasaysayan ng mga Malabueño, naniniwala rin sila na balang araw magpapalit ng pwesto ang dalawang rebulto at muli nang mananaig ang kabutihan kaysa kasamaan. Hindi na kailanman may pagkakaila na parte na ng kasaysayan nating mga Malabueño ang sementeryo ng Tugato at ang mga misteryong bumabalot dito katulad na lamang ng baliktad na rebulto ng kasamaan at kabutihan sa ibabaw ng puntod ni Don Simeon Bernardo. Ngunit isa lang sigurado, dito sa mundo, tayong mga tao ang may hawak ng ating mga kwento. At dito sa sementeryo, lahat tayo patungo. Para sa Citizen Lens, ako si Giancarlo Cesar Cosa at ito ang Mga Mata sa Tugatong.